Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum Filipino, Grade 2, Quarter 3, Lesson 1, Day 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa high-frequency words, diptongo, kayarian ng pantig, salitang magkatugma, at tulang pambata. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 3 pantig. Pangalawa, natutukoy ang mga tunog na bumubuo sa salita, diptongo. Pangatlo, nababasa ang mga salitang may diptongo. Pang-apat, nabibigkas ang mga pantig na bumubuo sa mga salita. Katinig, patinig, katinig o KPK. Katinig, katinig, patinig o KKP. Panglima, natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Pang-anim, nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili at komunidad. Magpapakita ako ng mga larawan ng mga katulong sa pamayanan. Huwag kayong mag-alala, huhulaan natin kung sino sila. Ano kaya ang pangalan nila? Tingnan natin ang mga larawan at subukan nating hulaan. Unang larawan. Sagot, magsasaka. Magsasaka. Pangalawang larawan. Sagot, mangingisda. Mangingisda. Pangatlong larawan. Sagot, doktor. Doktor. Pang-apat na larawan. Sagot, veterinaryo. Veterinaryo. Panglimang larawan. Sagot, bumbero. Bumbero. Pang-anim na larawan. Sagot, pulis. Pulis. Pang-pitong larawan. Sagot, karpintero. Karpintero. Pang-walong larawan. Sagot, panadero. Panadero. Pang-siyam. Sagot, guro. Guro. Ang kapitbahay. Ako ang kapitbahay. Kapitbahay mo. Laging handang tumulong sa inyo. Kilala niyo ako. Kilala niyo ako. Ako'y isa sa kapitbahay. Kapitbahay ninyo. Ngayon, matututo tayo tungkol sa pagpapantig, mga salitang magkakatugma at mga salitang may diptongo. Magbabasa tayo ng tula at gagamitin ang mga salita na madalas gamitin tungkol sa pamayanan at sa ating sarili. Tanong, sino-sino ang mga ito? Sagot, mga magsasaka, mangingisda, doktor, bumbero, pulis at guro.
Pangalawa, ano-ano ang kanilang mga responsibilidad at gawain sa pamayanan o komunidad? Sagot, magsasaka, nagtatanim ng pagkain. Mangingisda, nanghuhuli ng isda. Doktor, nag-aalaga ng may sakit. Bumbero, nagliligtas sa sunog. Pulis, nagbabantay sa kaligtasan. At guro, nagtuturo sa mga bata. Pangatlo, mahalaga ba sila sa ating pamayanan o komunidad? Sagot, oo, sila ay mahalaga dahil tumutulong sila sa ating pangangailangan at kaligtasan. Pang-apat, paano natin maipapakita ang ating pasasalamat at pagpapahalaga sa kanila? Sagot, sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto at pagtulong sa kanila. Ngayon, iguhit ang inyong pamayanan. Ilarawan ninyo ang mga lugar o tao na makikita ninyo dito. Pagkatapos, tatawagin ko ang mga nais magbahagi ng kanilang mga gawaing iginuhit sa klase. A. Pagsasanay, salitang magkatugma. Magkakaroon tayo ng maikling review tungkol sa mga salitang magkatugma. Ang mga magkatugma ay mga salitang may parehong tunog sa dulo. Magbibigay ako ng mga pares ng salita at ipapakita ko kung sila ay magkatugma o hindi. Pakinggan ninyo at tukuyin kung magkatugma ang mga salita. Narito ang mga salita na ating sasagutan. Palayan, suso. Tulog, nauntog. Hilik, banig. Ilog, pilapil. Tali, nasagi. Bato, damo. Puno, bunso. Narito naman ang mga kasagutan. Bago, hula. Pilipit, napitpit. Bukid, silid. Bakasyon, mahimbing. Araw, kalabaw. Napatid, nakabitaw. Sagot, B. Diptongo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga larawan ng mga salitang may diptongo. Pansinin ninyo ang mga tunog ng mga patinig na magkasama sa isang pantig. Tingnan natin kung aling mga salitang ito ang may diptongo. Unang larawan, palay. Palay. Pangalawa, apoy. Apoy. Pangatlo, baboy. Baboy. Pang-apat, daloy. Daloy. Panglima, tinapay. Tinapay. Pang-anim, bantay. Bantay. Pang-pito, cake. Cake. Pang-walo, tulay. Tulay. Pang-siyam, bahay. Bahay. Ngayon, ipapakita ko muli ang mga katulong sa pamayanan o komunidad. Punan natin ang mga sumusunod na pangungusap gamit ang mga salitang may diptongo. 1. Ang bumbero ay pumipigil sa pagkalat ng apoy. Apoy. 2. Sinisiguro ng veterinaryo na ang mga hayop ay malulusog.
3. Ang mangingisda ay sinusundan ang daloy ng ilog upang makahuli ng isda. 4. Ang magsasaka ay nagtatanim ng palay. 5. Ang panadero ay gumagawa ng tinapay at cake. 6. Ang mga pulis ay bantay ng ating pamayanan. 7. Ang karpintero ang gumagawa ng mga tulay at bahay. Kayarian ng mga pantig. Ang wikang Filipino ay may estruktura o pagkakaayos na sinusunod. Binubuo ito ng mga titik o letters at mga tunog o sounds. Ang mga titik ay ginagamit sa pagsusulat. Ang mga tunog ay naririnig natin kapag binibigkas ang mga salita. Kapag pinagsama ang mga titik at tunog, nakakabuo tayo ng mga salita at mula sa mga salita, nabubuo ang mga pangungusap. Halimbawa, titik B-A-H-A-Y, tunog bahay, salita bahay, bahay. Mga tanong. Una, ano ang dalawang pangkat ng titik sa Filipino? Sagot, ang dalawang pangkat ng titik sa Filipino ay ang patinig at katinig. Pangalawa, ano-ano ang mga patinig? Sagot, ang mga patinig sa Filipino ay ang mga titik na A, E, I, O, U. Pangatlo, ano-ano ang mga katinig? Sagot, ang mga katinig sa Filipino ay ang mga titik na hindi patinig tulad ng B, K, D, F, G, H, J, L, M, N, G, P, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Apat, ano naman ang isang pantig? Sagot, ang isang pantig ay isang unit ng tunog na binubuo ng isang patinig at maaaring may kasamang katinig. Ang dentista ay isa sa mga katulong sa pamayanan o komunidad. Siya ang nag-aalaga sa ating mga ngipin. Ang pantig na den at tis ay may kayarian ng KPK o katinig-patinig-katinig. Ang pantig ng ngi ay may kayarian na KKP o katinig-katinig-patinig. Number 1, katinig-patinig-katinig o KPK. Halimbawa, tatsulok, tatsulok. Kanta, kanta. Number 2, katinig, katinig, patinig o KKP. Halimbawa, klima, klima. Trabaho, trabaho. Bigyang diin na ang kaalaman sa pagpapantig ay nakakatulong sa atin sa pagbuo ng mga salita kapag tayo ay nagsusulat o nagbabaybay. Nakatutulong din ito upang tayo ay makapagbasa at makapagsalita ng malinaw at maayos. Gawain bilang 1, KPK. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga pantig na may kayarian na katinig, patinig, katinig o KPK. Subukan ninyong bumuo ng mga salita gamit ang mga pantig na ito.
at hanapin ang kanilang mga katambal. Pagkatapos, ipabasa ko ang mga salitang iyong nabuo. Narito ang mga halimbawang sagot. 1. Suklay. 2. Buntot. 3. Doktor. 4. Pintor. 5. Dibdib. 6. Helmet. 7. Bantay. 8. Pitsel. Gawain bilang 2, KKP. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga pantig na may kayarian na katinig, katinig, patinig o KKP. Subukan ninyong bumuo ng mga salita gamit ang mga pantig na ito at hanapin ang kanilang mga katambal. Pagkatapos, ipabasa natin ang mga salitang inyong nabuo. Halimbawa, 1. Tsinelas. 2. Gripo. 3. Braso. 4. Blusa. 5. Plato. 6. Klase. 7. Tsokolate. 8. Trabaho. Bigyan ng kahulugan ang mga sumusunod na salita. Salitang magkatugma, pantig, kayarian ng mga pantig, mga katulong sa pamayanan. Sagutin natin. Salitang magkatugma, mga salitang may magkaparehong tunog sa dulo, tulad ng bata at mata. Pantig, isang unit ng tunog na binubuo ng patinig at maaaring may kasamang katinig tulad ng ba o ka. Kayarian ng mga pantig. Ang pagkakaayos ng mga pantig sa isang salita tulad ng katinig-patinig o KP o katinig-patinig-katinig o KPK. Mga katulong sa pamayanan. Ang mga tao o grupo ng tao na tumutulong sa mga gawain sa pamayanan tulad ng mga guro, doktor, bumbero at magsasaka. Pagpapantig, panuto, pakinggan ang mga salitang sasabihin ng iyong guro. Isulat ang bilang ng mga pantig. One, magsasaka. 2. Guro. 3. Dentista. 4. Manggagamot. 5. Mangingisda. 6. Pulis. 7. Panadero. 8. Pintor. 9. Karpintero. 10. Nurse. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!